Alam ni Quentin Millora Brown na magiging strategy ng Tall Blacks para umunoy pabagsakin ang hanay ng Gilas Pilipinas. Ibinahagi naman ni Coach Tim Cone ang concern ng players ng pambansang kupunan habang papalapit ang bakbakan ng Tall Blacks at ang FIBA. Sinabing hindi dapat pakakampante ang Tall Blacks laban sa Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Sa patuloy na pahayag ni QMB, inamin ito na ipe-pressure sila ng Tall Blacks para tuluyan sila magkamali at matalo sa bakbakan na nakatakda ngayong ikapito at kalahati ng gabi sa Mall of Asia Arena. Dagdag pa niya, hindi rin sila dapat magpa-pressure sa sarili nila habang nagaganap ang bakbakan. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si QMB sa report ni Romel Fuertes Jr. na Inquirer. Magpe-press sila, lalaban sila sa rebounds. Kailangan siguraduhin namin na hindi kami magta-turnover. Kasi yun mismo yung gusto nila. Gusto nila kaming pabilisin at alisin sa rhythm namin. Sa tingin ko, yung dalawang bagay na yan, yun ang pinaka-importante para makuha namin yung panalo. At isa pa, kailangan hindi kami magpa-pressure masyado sa sarili namin. Kasi kapag masyado kang tense, hindi ka nag-e-enjoy, hindi ka makakalaro ng maayos, at doon ka nagkakamali. At kapag nagkamali ka, pwedeng mabago yung takbo ng laro. Eto na mga playoffs ha, klaro yung plano ng Tall Blacks ayon kay Quentin Millora Brown. Gusto nilang guluhin yung Gilas Pilipinas, magpe-press sila buong laro. Babanggain ka sa rebounds at pipilitin kang magkamali. Gusto nilang pabilisin yung tempo para mawala sa rhythm yung Gilas, di ba? Ibig sabihin, hindi lang talent ang laban dito mga playoffs. Disiplina at composure. Kapag nagpadaig ka sa pressure ng Tall Blacks, doon kanila kakainin eh. Isang turnover lang yan, isang maling pasa, boom, puntos kagad sa kabila yan sa Tall Blacks. Kaya tama yung sinabi, di ba? Bawal maging atat, bawal maglaro na may gigil na walang kontrol. Kasi kapag masyado kang tense, sablay yung tira, sablay yung desisyon. At laban sa team na tulad ng Tall Blacks na mahilig mang pressure, isang mali mo lang yan, pwede nilang palakihin yan hanggang maging double digit yung lamang. Ang kailangan ng Gilas, ano yung kailangan nila? Kulang ulo dapat, di ba? Steady yung rhythm, kontrolado yung bola. Huwag magpabilisan kung hindi naman kailangan. Huwag magpadala sa dikit ng banggaan o sa dikit at banggaan. Dito masusubok kung sino yung may tibay ng loob eh. Kasi laban sa Tall Blacks, hindi lang lakas ang usapan dito mga playoffs. Utak at disiplina po yan. Kapag nakuha ng Gilas ang tamang pace at hindi nagpadala sa pressure, may laban po tayo dyan. Pero kapag nagpanik sila, doon papasok yung bangis ng New Zealand. Ito yung tipo ng laro na chess match pero may banggaan yan. Kaya dapat ready ang Gilas hindi lang sa pisikal kundi mental. Kung alam ni QMB ang magiging strategy ng Tall Blacks, binigyan din naman ni Coach Tim Cone ng halaga ng bakbakan ngayong gabi versus New Zealand. Banggit niya, lubhang mahalaga sa players ng Gilas ang protektahan ng home court. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Mark Escarlote ng Daily Tribune. Sa tingin ko, ang pinakamalaking concern ng mga players ngayon, protektahan yung home court. Sobrang importante yan para sa kanila. Gusto nilang magpakitang Gilas sa harap ng fans. At iba talaga ang pride kapag sa sariling bahay ka naglalaro. Kaya itong window na to, napaka-importante para sa kanila. Tama si Coach Tim Condon iba yung laban kapag home court yung usapan. Pero tandaan natin mga playoffs, ang darating na kalaban hindi basta-basta. Ang Tall Blacks, kilala sa pisikalan, pressure defense at walang takot na opensa. Hindi sila matitinag sa ingay ng crowd, sanay yan sa hostile environment. Kaya kung gusto ng Gilas protektahan ang sariling bakura nila, hindi pwedeng puro emosyon lang yan. O kailangan ng gigil at pride, pero mas kailangan ng disiplina. Una, bawal ang careless turnovers. Gustong-gusto ng Tall Blacks ang chaos or yung kaguluhan, di ba? Kapag nagkagulo yung laro, doon sila kumakagat. Pangalawa, dapat kontrolado yung rebounds. Hindi pwedeng bigyan ng second chance points kasi doon sila lumalakas eh. Pangatlo, composure. Kapag nagpaday ka sa pressure o sa tension ng home crowd, ikaw mismo gagawa ng mali dyan. Kailangan steady yung ulo nila, kontrolado yung tempo at malinaw yung execution at higit sa lahat mga ka-playoffs, yung physicality. Kung babanggain ka nila ng Tall Blacks, bumangga ka na rin. Kung magpe-press sila, basagin mo yung press ng maayos. Iparamdam mo na pagdating nila sa Pilipinas, hindi ito friendly territory. Ang home court, hindi lang sa sigaw ng crowd yan. Nasa kung paano ka maglaro kasi dyan eh. Kapag disiplinado, matalino at may puso yung Gilas, mahihirapan ng Tall Blacks. Pero kapag naging atat at magulo, doon sila papasok talaga. Kaya kung depensa ng bakura ng usapan, dapat buo ang loob, buo ang sistema at walang atrasan ng Gilas Pilipinas. Habang mahalagang madepensahan ng grupo ang home court, naniniwala naman si FIBA na hindi dapat pakakampante ang grupo ng New Zealand sa paparating na bakbakan. Sa artikulong inilabas nito, ipinaalala nila ang pagkatalong nalasap ng Tall Blacks sa
Gilas sa parehong venue. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si FIBA sa FIBA.basketball. Kung record ang pag-uusapan, makikita na may mental edge ang New Zealand laban sa mga Southeast Asia na kalaban nila. 6-1 ang standing nila kasi Pero hindi ibig sabihin nun na pwede na silang mag-relax dyan. Hindi nila dapat kalimutan yung 93-89 na shocker noong window 2 ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Sino ba makakalimot doon? Yun ang kauna-unahang panalo ng Pilipinas laban sa kanila matapos matalo sa unang 4 na beses. At dahil doon, nasil ng Gilas ang pwesto nila sa mismong torneo. Okay, 6-1 ang record ng New Zealand, pabor sa New Zealand. Ibig sabihin, may mental edge sila kung history yung pagbabasehan, di ba? Pero base sa pahayag, hindi nabubuhay sa nakaraan ng Gilas Pilipinas. Napatunayan na natin na kaya sila or yung New Zealand na pabagsakin, di ba? Yung huling laban nila sa MOA Arena, bagsak ang Tall Blacks doon. Doon nabasag yung hindi kayang narrative. Kasi kaya naman At yan ang delikado para sa Tall Blacks. Kasi nga alam na nila ngayon na kaya silang talunin ang Pilipinas. Hindi na ito yung dating match-up na one-sided. May kumpiyansa na Gilas ngayon May ebidensya na kaya. At mas lalong titindi ang laban ngayon mga playoffs kasi malaki yung nakataya. Kapag natalo ng Gilas ang Tall Blacks, chance na nila yan para makapasok sa second round. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pride or revenge. Future ng campaign ang nakasalalay dito mga playoffs. Kaya dapat buo ang loob, disiplinado ang execution, at kontrolado yung emosyon. Hindi pwedeng magpabaya kahit may lamang sila sa record, di ba? Or kahit lamang sa record etong Tall Blacks. Kasi sa basketball, isang gabi lang ang kailangan para mabago yung kwento. At kung maulit ang mangyaring pagkatalo ng Tall Blacks, mas masakit yon para sa kanila mga ka-playoffs kasi mapapatunayan talaga dito na kaya ng Gilas Pilipinas na talunin ang mga katulad nila na powerhouse. So guys, maraming salamat.